Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Madre de Cacao pa rin, pero benefits naman tayo. Kung kahapon pinag-usapan natin yung negative na effect ng Madre de Cacao kung pakakain mo sila ng sobra-sobra, ngayon naman pag-uusapan natin ang benefit. Alam na natin na konti lang ang ibibigay mo. May percentage na sinabi ko doon sa video kahapon, yung 5 to 10% at safest yung 5% doon sa daily ration nila. So, ano ang benefit na makukuha nila? Number 1, nutrition. Ang Madre de Cacao kasi ay may protein, may calcium, kagaya rin ng Madre de Agua at saka yung Azola na makakapag-provide din sila kahit papano ng calcium at saka protein. Pero hindi sila yung main source. Itong Madre de Cacao ay hindi ito ang main source ng protein at saka calcium na maibibigay doon sa manok at saka pato. Ito ay pantulong lang, no? Makakatulong lang na mag-provide ng mga nutrients na yon. Another benefit na makukuha nila ay ang Madre de Cacao pwedeng anti-parasitic. Magamit ito na acaricide, at the same time ay insecticide kasi ang Madre de Cacao ay may component na pwedeng makapuksa ng acarids at may component na pwedeng makapuksa ng insect. Kasi ang Madre de Cacao, pwede itong gamiting pang ectoparasite, ibig sabihin mga parasite sa labas, yung kagaya ng mites at saka kuto. Kasi yung mites ay acarids, yung lice ay insect. So, pero parehong ectoparasite yan, kaya yun, sinabi kong pang ectoparasite. Hindi pwedeng gamitin ito na pang endoparasite or yung gagawin mong dewormer. Endoparasite, ibig sabihin internal parasite, yun yung mga bulate. So, yun yung number 2 na benefit. Number 3 benefit, makakatulong ang Madre de Cacao sa pagkat ng gastusin sa feeds or makakatulong ito sa pagpapababa ng gastos sa feeds. Kasi nga, syempre kung magdadagdag ka ng 5 to 10% na Madre de Cacao sa daily ration nila, makakabawas yon ng gastos sa feeds, no? Pero tandaan mo na hindi ka dapat lumampas doon sa 5 to 10%. Ang sabi nga, safest daw ay yung 5% lang. Treat lang, big sabihin. So, yun yung tatlo, no? Pwedeng, so yun yung tatlong benefit na makukuha mo. Aside from, yung pwede mong gawing fertilizer, ganon, yung mga dahon. Pero dun sa poultry kasi, yun pinag-uusapan natin. So, ang benefit, as a summary, ang benefit ay nutritional, anti-parasitic, specifically ectoparasites, at saka number 3, makakatulong ito sa pagpapababa ng gastos sa feeds. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, yung mga nagko-comment. Siyempre, lagi kong babanggitin, hindi ko kayo makakalimutan mga subscriber ko, both old and new. At saka yung mga viewer na hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo, lalo na kung ang gusto nyo mga topic ay ganito, at saka naghahanap kayo ng mga video na hindi hype-hype, mag-subscribe kayo sa channel ko. Bisitahin niyo ang mga video ko, both old and new, marami kayong matututunan dyan. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.